Good afternoon, all the way from Sultan Kudarat. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Welcome po sa ating Munting Tinig channel. Kung kayo ay bago lamang sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, mag-subscribe, and please don't forget to click the notification bell para updated kayo at agad-agad ma-notify kayo kapag magkaroon tayo ng update videos and live stream. Pag-usapan natin itong napakagandang balita, mga kamunting tinig, na alam ko tinik na naman sa dibdib ng mga anti-government and anti-Marcos. Dahil sunod-sunod ang mga good news mula po sa administrasyon. Samantala, bawat good news, dagok po sa buhay ng mga anti-Marcos and anti-government, lalong-lalo na itong mga Duterte diehard supporters, na bakit umuunlad at bakit ganito ang mga pabor na dumadating po sa ating bansa. Kakapasok lamang po na balita, mga kamunting tinig, na ang World Bank tutulong daw di umano para palakasin ang serbisyo at ekonomiya ng Pilipinas. Uulitin ko, ang World Bank ay tutulong para palakasin ang serbisyo at ekonomiya ng Pilipinas. So, sa ganyang klase mga balita, tututok ang World Bank. Alam naman natin na ang World Bank ay isa sa pinakamalaking financial institution yan. Okay? Kaya tututok sila sa pagpapabuti ng mga pangunahing serbisyo sa Pilipinas. Okay? Gaya ng serbisyo para sa kalusugan, edukasyon, siyempre trabaho at digitalization. Mula po yan 2026, okay, hanggang 2031. At ngayon lang po yan nangyari sa Marcos administration sa ilalim po ng tinatawag na Bagong Country Partnership Framework o yung tinatawag na CPF. So ano po ang layunin nito? Layunin nitong palakasin ang sektor ng publiko at pribado upang makalikha ng mas maraming trabaho. Okay? At the same time, matulungan ang bansa na maging upper middle income country. So napakalaking bagay po yan. Napakalaking biyaya po yan sa ating bansa. Sasabihin naman ng mga Duterte diehard supporters, utang yan, loan yan. Oo. Kasi alam mo, sa totoo lang, ito po ay tiwala ng isa sa pinakamalaking banking institusyon. At nakatuon po ang kanilang pagtulong sa sektor ng kalusugan, edukasyon, sektor ng trabaho. So, yan ang pinakamagandang balita na bubungad sa atin. Kung isa-summarize po natin, mga kamunting tinig, ibig sabihin ng balita na yan na tutulong po ang World Bank upang palakasin ang serbisyo ng ating gobyerno. Yan ay magbibigay sila ng suporta. Naintindihan po ninyo na ang World Bank ay magbibigay ng suporta sa loob ng 6 na taon. So yung 6 na taon na yan, simula 2026 hanggang 2031. Naintindihan? So sa pamamagitan po yan ng sinasabi ko nga kanina, Bagong Country Partnership Framework. Yung CPF. Okay? Na kung saan ay tututukan ang pagpapaunlad ng mga batayang, pagpapabuti ng mga batayang serbisyo. Okay? Particularly serbisyo sa kalusugan, serbisyo sa edukasyon, trabaho, digitalization. Sinabi na po yan ng ating mahal na presidente. At syempre katatagan ng bansa sa harap ng mga krisis. So yung country partnership framework ay pinangunahan o what we call this, pinagsamang strategy yan ng International World Bank for Reconstruction. Okay? O International Bank of Reconstruction and Development or IBRD. So International Finance Corporation at mga multi-investment guarantee or multilateral investment guarantee agency. So layunin nito, mga kamunting tinig, na palakasin ang sektor ng publiko at pribado upang makalikha ng mas maraming trabaho. Sapagkat ayon po sa goal ng ating mahal na presidente,
Nais niyang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay nating mga Pilipino at matulungan ang Pilipinas, syempre, na makamit ang estado ng upper middle income country. Alam naman natin na isa po yan sa mga gusto ng ating mahal na presidente, magkakaroon tayo ng great country. Actually, nararanasan na natin, kaya lang syempre yung iba na mga kapwa natin Pilipino, yung mga Duterte de Hard supporters, batikos lang ng batikos, hindi po iniintindi kung ano yung hirap ng presidente. So ayon po sa World Bank, malaki po ang naitalang pag-unlad ng bansa ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. So kabilang ang paglago ng ating ekonomiya, pagtaas ng real wages, at pagbaba ng antas ng kahirapan. So kasabay nito, mga kamunting tinig, isinusuling din ng IFC ang inobasyon at pamumuhunan sa infrastruktura. So habang ang MEGA ay maghahanap ng mga oportunidad para po sa mga dayuhang mamumuhunan o foreign investment. Sa kabuuan, layunin po ng Country Partnership Framework na isulong ang inklusibong pag-unlad at mas matatag na kinabukasan para po sa sambayanang Pilipino. Yun yung mga yun yung mga ganyang klaseng development. Hindi po nakikita ng mga anti-Marcos yan. Hindi po nakikita ng anti-government yan. Hindi po nakikita ng mga Duterte die hard supporters sapagkat ang kanila ay pamumulitika, pamumulitika, pamumulitika. Partisan politics palagi ang iniisip ng kampo ng mga Duterte at yung gustong pabagsakin ng administration. That is the reason why na yung balita na ito na magbibigay ng suporta ang World Bank sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon mula 2026 hanggang 2031 ay hindi po ito tatalab sa mga Duterte die hard supporters dahil wala man ito silang alam. Wala man silang alam sa tinatawag po na Country Partnership Framework. So, nanakaw kung saan napapaloob yan, na kung saan tumututok yan sa pagpapaunlad ng mga tinatawag na batayang serbisyo. Serbisyo ng kalusugan, serbisyo ng edukasyon, trabaho, digitalization, at syempre katatagan ng bansa sa harap ng mga krisis. Wala pong alam ang mga Duterte die hard supporters dyan. No? Wala man silang ka-idea kung ano po yung ibig sabihin ng Country Partnership Framework. Hindi nila alam na ito po ay isa sa mga estratehiya ng International Bank for Reconstruction at yung tinatawag po na development and development. Okay? Yung tinatawag po natin na International Bank for Reconciliation and Development o yung IBRD. Pagkatapos, kasama din po dyan yung International Finance Corporation or yung IFC at yung mga Multilateral Guarantee Agency or MEGA. Uulitin ko para po sa kaintindihan ng lahat, ano po ang layunin nito? Layunin nitong palakasin ang sektor ng mga nabanggit ko kanina. Kasi ang gusto nating mahal na presidente, magkakaroon po ng matibay na ugnayan ang pribado at publikong sektor. Kaya may tinatawag siyang program na Private-Public Partnership Program. At yan po ay isang layunin ng Country Framework or Country Partnership Framework. Isa yan sa kanyang mga layunin na palakasin ang tinatawag na Public Partnership Program at syempre makakalikha ng sangkatutak na trabaho. Maraming mga trabaho. Palakasin. Okay, palakasin ang pamumuhay, mapabuti ang pamumuhay ng mamamayan ng Pilipinas. At syempre, matulungan po ang Pilipinas na makamit ang estado bilang upper income country. Kasi isa sa pinaka-developing countries ng Asia ngayon ay ang Pilipinas, no? Mayroon pang sinabi dito ang World Bank o institusyon ng pananalapi na malaki, no? Malaki daw di umano ang naitalang pag-unlad ng ating bansa sa mga nakaraang taon. Siyempre, pag upo ni PBBM, umunlad man talaga. Kaya lang yung mga kritiko, naku, Ginoo ko Lord, kahit yung pambili nila ng asin, isisipan nila sa gobyerno kung hindi po nila kaya. So, ayon po sa
World Bank, malaki po ang naitalang pag-unlad ng bansa noong mga nakaraang taon kabilang na yung paglago ng ekonomiya natin. O syempre, tingnan mo naman yan pagdating sa inflation, nalabanan po natin hanggang sa bumaba ang inflation despite of global recession. No? Syempre, nagtaas din yung mga real wages. At syempre, sinabi ko nga kanina, yung pagbaba ng antas ng kahirapan. So, mapalad tayo sapagkat yan ang sinabi po ng World Bank at syempre isinusulong din po ng country partnership program ang innovations, no? At syempre ng tinatawag na International Finance Corporation, no? Isinusulong din kasabay nito mga kamunting tinig, no, yung pagsabi ng World Bank na tutulong sila sa loob ng 6 na taon, kasabay po niyan yung isinusulong din po ng International Finance Corporation or IFC ang innovations, no, innovation and transformation sa pamumuhunan sa infrastruktura, no? So, investment with regards to infrastructure. So, habang maghanap naman ng oportunidad para sa mga dayuhang namumuhunan o siyempre yung mga foreign direct investors natin, no? Yan ay tutunan po ng MEGA. Okay? Sa kabuuan, layunin ng tinatawag na country partnership framework na isulong ang inklusibong pag-unlad. Okay? At mas matatag na kinabukasan para sa mga Pilipino. So good job at maraming salamat din po sa World Bank sa patuloy na pagtiwala sa Marcos administration. Kasi kung hindi ka tiwa-tiwala yung pamumuno mo, hindi po makakamit ng bansa natin yung mga ganyang pagkilala at yung ganyang pagbigay ng importansya. Pero ang mga Duterte Dihad supporters, iba naman po ang explanation nito. Iba kasi mga selfish, mga siloso kasi itong mga DDS na to at mga anti-Marcos and anti-government. Katulad niyan, dumalo po yung ating mahal na Pangulo sa 46 ASEAN Summit. Ay nako, nagdadadada na naman ang mga Duterte Dihad supporters dapagkat gastos na naman baw ng taong bayan. Okay? So hanggang yan lamang po. Gusto ko lang pong ibalita sa inyo mga kamunting tinig para po sa kalaman ng lahat, para hindi po kayo mag-ano na yung World Bank ay tutulong upang palakasin ang serbisyo at ang ekonomiya ng ating bansa, no? Tututok sila sa syempre pagpapaunlad ng mga pangunahing serbisyo katulad ng edukasyon, health, andyan yung kalusugan, okay, trabaho, at syempre yung digitalizations mula po sa taong 2026 hanggang 2031. So ibig sabihin 6 po na taon. Sa ilalim po yan ng bagong country partnership program. Okay? At syempre, sabi ko nga sa inyo na ang layunin nito ay ang palakasin ang sektor ng publiko at pribadong ugnayan upang makalika ng tinatawag na mas maraming trabaho, oportunidad at matulungan ang ating bansa na maging isang upper middle income country. So, good job at maraming salamat. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kung kayo pa'y bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo pag mag-upload ako ng video at magla-livestream. Maraming salamat po. Adios, Patria Adorada. Sayonara. Bye-bye!